we will we will appoint mga three to share their reflections para nasunod naman yung iba makapag-share din sila ng kanilang reflections. Okay. Ang ating reflections, mga kapatid, ay based sa tinatawag nating Steps to Christ na ating binasa, yung chapter 1. No, meron po tayo dito siguro na lang po, volunteer na lang na kung sino yung nakasubmit na ng reflection for chapter 1, sila po yung magsi-share ngayon. Okay? So, for our first volunteer, sino po ang gustong mag-share ng reflection? Ang first volunteer Ako na lang, Dok. Ako na lang, Dok. Ako na lang po. Sino po? Ako po, Brother Christopher. Okay, Brother Christopher. Okay, go ahead. Share your reflection. Okay. Basahin ko na lang po yung answer ko, Dok. Ano? Ha? Basahin ko na lang po yung sinend ko po sa inyo. Sige, pwede mong basahin tapos i-expound. Expound, okay. Nung binasa ko po yung chapter 1 by Ellen G. White, yung pong Step to Christ entitled God's Love for Man, I remember this passage in the book of Psalms 8, 4-8. It says, what is a man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Nakita ko ang sarili ko kung gaano kaliit at gaano ka-unworthy. John 3:16, when God sent His only begotten Son, and Isaiah 64:6, which says, I am just a filthy rag, and my righteousness is in vain. Romans 3:23, Ephesians 2:8-9, I am just a sinner saved by grace, and yet you love me unconditionally. Romans 5:8-10, while I am still sinner, Christ died for me. And Romans 8:39, nor height, nor depth, nor other creature shall be able to separate me from the love of God, which is in Christ Jesus. And Jeremiah 31:3, it says, I have loved you with an everlasting love. So dito po pinapakita yung pag-ibig ng Diyos sa tao o sa akin, at pinakita rin po dito sa aking mga nabasa na mga teksto ay kung gaano kaliit at gaano ka-unworthy ang tao sa Diyos. Pero yun nga po, for God loved the world, He sent His only begotten Son. So sabi niya po, how can I encompass such thing? Paano ko maintindihan to? Such undescribable, unmeasurable, and unmatched love, grace, mercy, and forgiveness of God to me. Maging ang mundo po siguro, ang buhay ko, at kung ano man ang nasa sa akin ngayon ay hindi po sasapat sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Sabi po, no pen, no words can ever describe how great thou art, our Creator, our God, and how marvelous His compassion and love towards us. All I want to say, ito po siguro ay aking response doon sa kanyang pag-ibig sa akin o sa bawat isa sa atin. Sabi ko po, maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. At bilang tugon sa kanyang pag-ibig at sa kaligtasan na kanyang regalo sa akin, bilang handog, kung mayroon man ako 1,000 buhay, alam kong kulang pa ito,
At paulit-ulit ko itong ihahandog o isusuko sa Kanya. Ang aking dalangin lamang sana ay gamitin niya ako bilang isang mabisang instrumento upang sa kahit ganong paraan ay makapagbalik o makapagbigay ako sa Kanya ng kapurihan, kadakilaan at karangalan. And this is all my humble prayer. In Jesus' almighty name. Amen. Yun lang po, Doc. Amen po. Napakaganda po ng reflection ng ating kapatid from Isabela. Si kapatid na Christopher po, ang ating bagong provincial commander sa Northern Isabela Command. Ay, thank you po, Doc. Siya po ang ating newly appointed provincial commander sa Northern Isabela Command. Okay, so ang ranggo niya po pala mga kapatid is second lieutenant. Okay, let's go to the next one who will share his or her reflection. Sino po ang pwedeng mag-volunteer dyan? Udok. Sino po sila? Volunteer. Si Sister Dory po, Bernardo. Okay, Sister Bernardo, go ahead. Ito po yung pong nabasa ko tungkol po dito sa ating paglapit kay Kristo po, yung tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Yun po ay ang tunay na ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay tunay na napakadakila. Ang kanyang pag-ibig sa atin, ito ay hindi mapapantayan. Lalong-lalo na po ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Ibigyan niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya ang nagdusa at nagtiis ng hirap at pagpapakasakit upang tayo matubos para sa ating mga kasalanan. Siya ang nangaral ng Ebanghelyo upang ang lahat ng mga pakinig ay makinig at mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan para sa mga tao. At ang kanyang patutuo na isinugos siya ng Ama at siya ang anak ng Diyos na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sinabi niya na ang sino mang makakita sa kanya ay nakakita sa Ama at siya at ang Ama ay iisa. Yun po ay sa John 10:30. Totoo po na lamang po, hanggang dun lang po yung aking reflection kasi po, doon lang naman din po nakaano. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya nga po, napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin po. Yung tayo ay makasalanan, ay siya po yung wala pong kasalanan, siya po yung nagpasan ng ating mga kasalanan para tayo lamang ay maligtas. Kaya po, yun po ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. Salit na tayo ay siya na ang nagdusa para sa ating lahat. Lamang po. And God bless us all and good morning. Okay, thank you very much. Napakaganda po ng reflection. Okay. Next, last one. Last one, volunteer. Hello po, Doc. Ako po, Doc. Joseph Umanda po. Okay. Kapatid na Joseph, go ahead. Naintindihan ko po sa chapter 1 ng Step to Christ po na ang love ng Panginoon, ang love ng Diyos ay kahit sa nangyari sa sanlibutan na nagkasala po ang buong sanlibutan, makikita pa rin natin ang... Excuse me, Sir Joseph. Lumayo ka po diyan sa kabilang nagsusum kasi nagpi-feedback po ang inyong ang inyong salita. Apo. Ay
ang dito po sa atin sa sa ating sanlibutan, makikita pa rin ang love ng Panginoon kahit nga parang maraming ng mga na-experience natin na hindi maganda. Sa nature lang, nakikita na natin ang love ng Panginoon. And even na sa sulat niya sa banal na kasulatan, doon ipinapabahagi niya ang totoo niyang pagmamahal. Kahit nga sa nature, kung ating makikita, kahit nga maraang kagaya ng bulaklak, ang rosas, may mga thorns siya, pero makikita pa rin natin ang kagandahan ng mga bulaklak, ang amoy niya na nagpaalaala sa atin na ang Diyos talaga ay siya ang source sa lahat ng bagay. Siya ang source ng kaligayahan, siya ang source ng katalinuhan na napahiwatid sa atin na hindi po tayo mawala ng pag-asa dahil po ang Panginoon ay siya po ang love, siya po ang source ng love. Siya po ang nagpapakita sa atin ng sunshine. Siya po ang sa hangin po na ating inaamoy ay itong kagandahan na ito nagpapakita po na siya po ang creator sa atin. O dahil po sa kanya siya po ang creator, ipinapakita niya sa atin kung ano ang totoong pagmamahal na parang sa kanya, ito na po ang kanyang kagawian, ito na po ang kanyang karakter sa iyang buhay na pinapatotoo niya sa pamagitan po ng kanyang the only begotten son, which is na makikita natin na ito po ang tunay na pagmamahal na kahit nga tayo ay nagkasala ng tao, tinubos po tayo niya ng wala pong pag-alinlangan para po maibalik po tayo sa una pong plano niya sa pag-create po natin na tayo po ay walang kasalanan, walang mga kamatayan. Ito po ang gusto niyang ipakita sa atin na mali po ang paratang ni Satanas na ni Satan po na hindi po totoo ang kanyang kanyang government na ipinapakita na sa kanyang law na ang law po niya ay love. Hindi po mali po ang paratang mali pong paratang ni Satanas ni Satan po na mali po ang love na ang law po ay love. All life should have come to be normal and able to do. Watching to our lowest school, ever being able to do. I know I said before one day, God has a wonderful judgment. Nawala po. Ay, hello po. Na-mute ka, brother. Na-mute. Na-mute. So, ayun po, na ang love po ng Ama na ipapakita po sa anak na ito po ang totoong pagmamahal na gusto po niyang maipamahagi sa atin na ang government po
ang government po niya sa kanyang law na ito po ay galing sa ito po ay founded ito po sa pagmamahal, yung love po, na maibalik po tayo doon sa kanyang sa ating pong mga karakter, the character of Jesus and the character of Father, ma-harmonize po tayo doon. Kaya nga doon po sa nung nag-birth ni Jesus Christ po sa atin, tayo po ay tinubos niya. Gusto po niya na ma-save po tayo sa pagkahulog natin, sa pagka-sinking natin dito po sa sin po natin. At gusto niya nga maibalik na ng buong buo po na hindi na po tayo wala na po tayong hindi na po tayo makagawa ng kasalanan dahil po sa ating pong Savior po na si Jesus Christ, sa Son of the Father po. Yun lang po. Okay, thank you very much. Okay, so is there any reaction to the reflections? We'll have 2 to 3 volunteers for the reaction to the reflections. Ano ang masasabi niyo mga kapatid? Volunteer lang po. Sino po yung gusto mag-volunteer? Mag-react? Okay. Any reaction? Hi, good morning. Hindi. Good morning Si po sa lahat. Brother Albert Taraya does not have a good signal. So exempted po muna si kapatid na Albert. Kapatid na Albert, ikaw po ay exempted po muna. Ma'am, Doc, si Ma'am Regina, nagtaas na kamay. Sige po, si Ma'am share po Regina ng po, inyong EB3. Ma'am Regine. Okay, Yes po. Ma'am Regine. Hi, good morning po. Good morning po sa lahat. Malinaw po ba yung audio ko? Malinaw po. Yes, ma'am. Go ahead. Ayan, habang nakikinig po ako kanina sa mga sinasabi po ninyo, ako po ay na-realize ko na talaga pong ang paglapit kay Kristo, ang unang hakbang para makalapit tayo sa Diyos ay ma-realize natin kung gaano niya tayo kamahal. Kapag ang bawat isa o ang bawat tao ay makikita kung gaano siya kamahal ng Diyos, siya talaga ay magkakaroon ng hakbang para lumapit sa Panginoon. Nakita ko dito ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, hindi madamot. Gusto niya ibigay lahat, kaya pati yung kanyang sa isang bugtong na anak, hindi niya ipinagdamot sa atin. Nangangagagan na walang gustong ipagkait ang Panginoon sa atin, na makakapagbigay sa atin ng mabuting kalagayan, ng mabuting buhay. Kaya niyang ibigay lahat-lahat. Ultimong ang bugtong na anak po niya. Kaya talagang mapapasinungalingan ang kaaway na mayroong idinidikta sa ating binubulong sa ating mga puso at isip na may pinagkakait sa atin ng Panginoon. Yung kung makikita natin yung John 3:16 na yung bersikulo na ito na sinasabi na ultimo ang kanyang kaisa-isa, ang bugtong na anak niya, hindi niya ipinagkait sa atin para mapatunayan sa ating lahat na tayo ay mahal niya. Lahat ay ibibigay ng Panginoon para tayo ay mapabuti. Yun lamang po at magandang umaga sa lahat. Okay, thank you very much, Sister Regine.
At meron pa bang gusto magbigay ng reaction to the reflections? Talagang nakaka-bless ang inyong mga reflections, mga kapatid, no? At yung reaction din ay napakaganda po. Another points for the for reaction. Ako po, Doc Raja, good morning. Sige Gusto po, ko pong go magbigay ahead ng na. reaction. I'm Gladys. Good morning po sa lahat. Yung mga kasama po natin nagbigay ng reflection about the God gave us convenience through creating nature in order for us to live happily and convenient. Nakita po natin na because we know that we are owned by God through creation and through redemption. So yung dalawang point po, nakita ko na God's love is very wonderful to all of us because He gave us perfect happiness. Pero nung ang mga tao ay nagkasala na, He showed also compassion. That's why He gave the plan of redemption for all of us. And that's why yung sinabi ni Sir Christopher na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, sapat na po yun sa atin na promise ng Panginoon na He really loved us all. And we even though sometimes makita natin sa ating sarili na we have enough para maging righteous sa kanyang paanan, pero it's not because our righteousness is, we can realize that in ourselves also. But God is always merciful to us, and even though we have difficulties and trials in life, still we see His love, lalo na pag nasa labas tayo sa nature, God speaks to us. And God's love is unfathomable to us. Thank you so much, Doc. Okay, thank you very much. That's great. Okay, meron pa bang gustong last na lang mga kapatid na gustong magbigay ng reaction? Doc, ako Doc. Good morning. Okay, go ahead. Sa akin po, good morning para sa lahat. Sa akin po, ang reflection ko dito ay ito yung pinaka-ultimate na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi binigay niya yung anak niya, yung sarili niyang anak, para sa atin, yung sa makasalanan natin na nature. So, binigay ng Panginoon yung anak niya to redeem us, para magkaroon tayo ng salvation. So, sa akin, personally, I have my personal experience sa past ba na ang hirap mag-forgive kasi nga yung taong nakasakit sa akin hindi man humingi ng tawad. Walang apology na na-receive ko, which is really hurting in the past. Hindi ko na lang i-detail kung ano nangyari. Pero yun nga, yung hirapan akong mag-forgive sa tao na yun kasi nga I never received an apology from him. And sa nangyaring yun, when I came here in Thailand, my friend ako na nag-introduce sa akin nung 40 days prayer and devotion. So yun, I applied it, trinay ko yun. So after that, na-realize ko ba, doon ko nalaman nung paano mag-work ang Holy Spirit sa tao. At saka, nahiya ako sa Panginoon nung nalaman ko, yung na-realize ko yung pagmamahal ng Panginoon na kahit sa sarili niya, wala siyang kasalanan, pero tinubos niya tayo. Yun, i-change my mind na
kailangan kong i-forgive yung tao kahit mahirap. For me also to move on, kahit mahirap, kailangan ko siyang i-forgive kasi nahiya ako sa Panginoon ba na bakit hindi ko siya i-forgive? Na ang Panginoon nga, di ba? Hindi siya dapat, si Jesus Christ, hindi siya dapat doon nakapako sa cross, pero nagpakamatay siya para ma-forgive, para ma-redeem tayo. So yun yung isang point doon na God's love is unconditional. Wala akong maipagmalaki na hindi mag-forgive ng tao kasi nga yung pagmamahal ng Panginoon sobra-sobra. So from that, I forgive that person kahit wala akong na-receive na apology from him. So yun, I move on and hanggang ngayon daladala ko yung pagmamahal ng Panginoon na kung ano man ang mangyari, kailangan kong isipin na yung Panginoon talaga, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. It's really like hindi siya maintindihan natin pero hindi talaga natin ma-measure. Yun lang po. Okay, thank you very much, Ma'am Minel. No? Talaga nga pong yung pinagdaanan ni Ma'am Minel ay napakahirap. But in spite ay siya po ay nakaranas ng experience na pwede palang tayo ay magkaroon ng forgiving spirit. Kahit ang mga nagkasala sa atin ay hindi naman nag-apologize, hindi naman humihingi ng tawad, no? So, pwede natin ding patawarin sila, mga kapatid, no? Pakaganda nun, ano? Ay, hindi naman humingi ng tawad, pero pinatawad, no? Sa palagay niyo, mga kapatid, sa Panginoon, ang pagpapatawad ba ng Panginoon ay nandyan kahit hindi tayo humingi ng tawad? Yes. Kailangan humingi. Kailangan po hingin natin ng patawaran. Okay. Dok Nadia, si Ma'am Sharon, nagtaas ng kamay. Sige, Ma'am mahalin tayo. Sharon. Ma'am Sharon, you will be the last one. Okay. Thank you very much. Good morning, everyone. Yan. Napakaganda po ng topic natin, ano? Diyan po natin makikita kung gaano ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Hindi mapapantayan ng kahit sino paman. Kung makikita natin sa ating topic na ito, ano? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang tanging pag-ibig sa buong sangkatauhan. Bago man nilalang ang tao, makita natin na provided na ng Panginoon. Ibinigay niya na ang lahat ng pangangailangan. Yan. God made man perfectly holy and happy, but yet as human was been fallen into Satan's trap and has sinned. The course of death was upon the earth to the fallen race. The greatest love of God in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Yun na nga hindi pa man humingi ang tao ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nagpatawad na. Ngunit sa ating panahon ngayon, nais ng Diyos na kilalanin natin na tayo'y makasalanan. Yan. Ilapit natin ito sa Kanya. Tayo ay kinakailangang magsisi at humingi ng kapatawaran, ng lubos nating tanggapin ang lubos na paglinis sa ating mga pagkakasala, at tayo ay mabagong lubos na mamuhay na lubos na patawad at maging karapat-dapat sa likod na hindi tayo karapat-dapat dahil tayo makasalanan. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos ay ating tanggapin ang lubos na kapatawaran, at sa likod na tayo ay pinatawad na sa ating mga pagkakasala dahil ito ay ating pinagsisihan at hininga ng tawad, mayroon pang regalo ang Diyos sa buhay natin na hindi matutumbasan
ng kahit ano paman dahil ito ay buhay na walang hanggan. Napakaswerte po natin dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus na nagbata, namatay para sa atin, ang siyang umako ng ating mga pagkakasala dahil lubos ang kanyang pag-ibig sa atin. At ito ang tanging pagtitiis ng ating Ama sa langit na ang kanyang bugtong na anak ay ipinadala upang tayo ay makaranas ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay walang dahilan na hindi matutong magpakumbaba, humingi ng kapatawaran at matuto ring magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Masabi natin napakasakit, napakahirap magpatawad sa mga taong hindi lumalapit at humingi ng tawad. Pero sa pamagitan ng ating pagpapakumbabang lubos, makikita nila ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at sila din ay matututong bumaba at magpatawad, gumawa na lumapit sa Panginoon. Kung ito ay makita sa buhay natin ang lubos na pagpapatawad bagamat hindi pa sila lumapit. Kaya ito ang buhay ng ating Panginoong Diyos na nais ng Diyos, may reflect natin sa buhay natin na tayo ay matuto na magpatawad tulad ng kanyang ginawa na magpapatawad sa mga nagkakasala sa sanglibutang ito. Purihin ang Panginoon dahil tayo ay tinipon upang makamtan natin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan at i-reflect natin ito sa iba nang maihayag si Kristo na siyang dahilan para mabawi tayo sa ating mga pagkakasala at mayroong buhay na walang hanggang inihanda sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you very much. So, I would like to thank everyone who shared their reflections and also those who give their reactions to their reflections. Okay, so we have been blessed by these reflections, mga kapatid. Tunay na napakaganda po ng Steps to Christ, ang ating binasa, ang chapter 1. No, ito po yung chapter 1, mga kapatid. Halos memorize ko po ito. No? Ito po kasi ay ang Steps to Christ ay naging book of the week namin ng aming student week of devotion sa Central Philippine Adventist College when I was still a student at isa po ako sa mga speakers doon sa aming student week of devotions way back 1983. Sa 1983, marami pa sa inyo mga kapatid ang hindi pa isinilang. Okay. So, ang Steps to Christ naman po ay inilabas, I think it was 1891, the first edition of Steps to Christ, kung hindi ako nakalimot mga kapatid, ay inilabas ito na noong 1891 when ito po ay sinulat ng ating prophetessa na si Ellen G. White. Okay, so kung 1891 ito mga kapatid, 1991 100 years na, 2021 130 years, so mga 133 years something na po ang Steps to Christ. Millions of copies have already been distributed in different languages, and ito po ang pinaka-considered as the most widely circulated classic from the pen of Ellen G. White, no? Translated into different languages. So millions have been blessed by this book, and Doc Raja has also been blessed by this book. Napakaganda po mga kapatid.
So ito po ay magiging reflection book natin sa ating discussion sa righteousness by faith. Meron pang isang aklat si Ellen G. White. Ang title is Christ, Our Righteousness. Pero hindi ko pa na-check mga kapatid, pero I think it was a devotional, Christ, Our Righteousness, a devotional book by Ellen G. White. And check natin sa Ellen G. White State kasi po yun po ay nakafocus din sa righteousness of Jesus Christ. Okay, let's have a short break mga kapatid. At 8:15 we will start discussing the dynamics of salvation. So let's have a short break and for our personal necessities. At yung gustong kumain ay pwede nang kumain. Ako po ay kumain na ng lugaw mga kapatid. Lugaw-lugaw lang sa ta. Okay. Lugaw-lugaw lang, Doc, pag may time. Okay lang Doc ang lugaw-lugaw, hindi lang malugawan. Okay, so we'll get back here by 8:15 para sa ating discussion on the dynamics of salvation. This week mga kapatid, we will be updating our assignments sa chaplaincy, our deputization, para ma-determine na natin kung sino yung ating may ilagay sa ating mga positions, lalo na sa ating mga newly certified chaplains. Okay. So yung mga malapit lang dito sa Pilipinas, dito sa Manila pala, I encourage you to attend our graduation sa September 23. Ito po ang graduation ng ating mga chaplains sa chaplaincy curriculum. At sila din po ay gagraduate for the full curriculum by September 24. So, ang ating po kasing graduation ay may tatlong services, no? May tatlong ang una sa Sabado ng Biyernes ng gabi will be our consecration. Yan po ang ating attire po diyon ay formal attire lang po tayo mga kapatid, as in tayo po ay magsisimba. Pero sa Sabado ang ating mga graduates ay isusuot nila ang kanilang type A uniform sa chaplaincy. Kasi yun po ay sa ating baccalaureate service. Ang ating speaker po ay ang former Vice President for Student Affairs ay si Dr. Molina. Siya po ang former Vice President sa Adventist University of the Philippines at siya po ang ating magiging baccalaureate speaker. Ang ating commencement speaker ay hindi pa po nag-confirm, ay ang ating naman pong inimbitahan ay Vice President din, no? So ating baccalaureate speaker ay Vice President, retired sa AOP, no? Pero ang ating commencement speaker ay Vice President din, Her Excellency Sara Duterte. Okay, so hindi pa nagko-confirm mga kapatid,
Pero siya po ang ating inimbitahan. Bukas malalaman natin kung anong progress as we visit our Vice President for Academics. So, yan po mga kapatid. Ang gustong ibigay ang kanilang mga certificate of authority during the graduation ng ating mga graduate ng Bachelor of Chaplaincy Ministry sa Sabado ay pwede silang mag-join. Kung kayo naman po ay malapit lang sa Metro Manila, sa Taguig City, ay welcome po kayo to join. No? So, yan po ang ating encouragement sa inyo. Ang ating mga graduate ng Bachelor of Chaplaincy ay sila po ay oordinahan sa Sabado ng umaga after the baccalaureate speaker. Then sila po ay bibigyan din ng kanilang badge of authority. So ang ating mga badge po mga kapatid ay napakaganda po. At yun po ay magagamit nyo sa panahon ng operations. When we say operations, ayun po ay panahon ng disaster operations at nangangailangan ng mga chaplains in the area to cater, say for example, stress debriefing at iba pang mga chaplaincy services na kinakailangan. We will soon be contacting the Department of Social Welfare and Development for coordination. At magkakaroon din po tayo ng special training on stress debriefing. Kasi napaka-importante po na ang chaplains ay may knowledge on stress debriefing, lalo na sa panahon ng mga calamities. Fire, typhoon, earthquake, etc. So, yung mga affected na mga matatawag nating victims of these calamities may need our services, our presence and support and expertise sa stress debriefing. So, yun po mga kapatid, ay yun po yung special training na ating i-request po sa Department of Social Welfare and Development as we coordinate with them to extend our services as chaplains dito po sa Department of International Chaplaincy Commission ng Philippine Salvation Army for Preamble Advocacy. At hinihiling ko po na ang iba dyan certified or pumasa na sa level 1 certification, pwede po kayo mag-join sa September 23 sa ating chaplaincy graduation din ng mga magtatapos ng bachelor's degree. So, ang atong deputization ay will be done this week para malaman na natin kung ano ang mga area na wala pa tayong mga directors or commanders. No? So, like for example, si Brother Joseph Omandam, di natin alam kung saan po siya naka-assign at ano po ang kanyang rango. No? At tanungin nga natin si Brother Joseph. Brother Joseph, anong area mo? Ano ang lugar mo? Sa Mulabi, Zamboanga del Sur po, Doc. Ano po ang assignment mo? Ka po ba station commander, district commander? Hindi ko pa alam po, Doc. So, ibig sabihin, hindi ka pa na-deputize. Okay. Hindi pa po. Okay. So, ikaw po ba nag-take din ng nakatapos na ng level 1? Hindi ako naka-test na ako ng test exam po, Doc. Hindi ka pa naka-exam? Opo, pero nakatapos na ako ng sa lecture lahat po. Okay. Busy po kasi busy po ako doon kasi businessman po ako. Okay. So, maganda yan, no? Okay. So, pag nakatik ka na at pumasa, ay you will be deputized sa area. Sino po ang naka-imbita sa'yo? Lakasan Basalon po, Doc. Okay, so tatanungin na lang natin later si
Pastor Bakasan, Lakasan pala. Okay, sorry. Pastor Lakasan, kung sino po ang kanyang recommended, ano ang recommendation niya tungkol sa iyo, no? Okay. So si Pastor Lakasan po, Basaron Lakasan is our new Southern Division, new Division Commander sa Southern Philippine Command. Hello, Doc. Doc. Okay. Doc Ray. Si Brother Boy. Hello, Doc. Thank you po, Doc. Pastor Terry. Pastor Terry has been promoted from Division Commander to National Assistant Director for Expansion and Development. Thank you, Doc. Sa Mulabi, marami tayo noong mga na-appoint ko na director sa Mulabi kasi maliit naman sila ni Remulta Mulabi yan. So kailangan na natin ng update, Pastor. Oo. Si Umandam, tatanungin ko lang siya kung saan siya gusto. So, yun po ang ating at saka yung updates natin ay ma-submit na po kay Major Aris para ma-recommend na for deputization. Okay, Doc. Okay, Doc. Okay. So, si Major Arnel po ang hawak ng mga training. Siya po yung bago nating Training and Development Director. Si Major Arnel Marcaida, siya po ang pumalit kay Ma'am Leia dahil si Ma'am Leia ngayon ay ang ating bagong National Director sa Department of International Chaplaincy Commission. So ating mga updates mga kapatid ay isasubmit natin sa ating National Assistant Director for Administration na si Major Dapat at siya po ang mag-approve ng recommendation para ito po ay mapirmahan ni Director, ni National Director. Okay. Then, yung po ay ka-countersign ng ating Chief of Staff na si Ma'am Kalem. Ibig sabihin, pag may countersign ni Ma'am Kalem, all compliances has been met. No? So, okay po. Let's welcome Mrs. Glorilyn Sumbilon, the wife of our President, CPM President. She is now joining. Okay, Ma'am Sumbilon. Glorilyn, yes. Yes. The wife of CPM President. Saan ba siya banda? Sir, hindi ko i-open yung camera ko because our signal is so weak. So, baka mawala. Good morning. Okay, ma'am. Good morning. Thank you. Hindi kita makita kung saan ka banda, pero anyway, alam ko nandyan ka kasi naririnig yung boses mo. Thank you so much. Okay, so ma'am, welcome to our classes, LEMS International, or Logos Institute of Missions and Biblical Studies. Ito po ang pangalawang development ng ating school from Logos PH Instituto. Then we get into LEMS International, LEMS or Logos Institute of Missions. But finally, we are now LCM-DSI, Logos College of Missions and Biblical Studies International. Yan po ang development ng ating mga pangalan ay inireflect natin sa ating school song para ma-reflect din ang
kasaysayan ng ating eskwelahan. At para sa kaalaman ng iba na ngayon ay first-timers din, ang Logos Institute of Missions and Biblical Studies ay itinayo ng iyong lingkod noong siya ay district pastor pa sa Northwestern Samar District 1995. So, ang mga estudyante ng ating school ay mga church elders and mga church officers. So, yun po ay mobile mga kapatid, not in the sense na online, mobile kasi ang district leader ay mobile. Okay, so kung saan akong distrito na assign, doon din po ipinagpapatuloy ang ating school. Kasi po ang sabi ni Ellen G. White, the primary responsibility of a minister is to train church members for the ministry. So yun po ay ginampanan ko mga kapatid when I was in the district 1995 at hanggang ngayon mga kapatid, patuloy pa rin ang ating course sa pag-train ng ating mga church members and church officers para sila ay mas lalong ma-equip sa gawain, no? At ngayong taon na ito, I mean last year, nag-level up po tayo into an online school para mas marami ang maka-attend at hindi lang local but international. Kaya ngayon po tayo mga kapatid ay international po tayo. Tayo po ay approved ng ang ating pong mga programa ay approved ng Securities and Exchange Commission, and we are legally recognized as an educational institution. Tayo naman din po ay, kahit tayo po ay religious, pero in compliance with legalities, we have been registered in the BIR or Bureau of Internal Revenue, no? At saka tayo din po ay accredited dito sa ating local barangay. So yung mga iba na nag-participate sa ating sponsorship program, please be it known na tayo po ay pwedeng makapag-issue ng official receipt doon po sa ating mga donors. Okay? At sa ating programa sa ating Logos College of Lifestyle Medicine, lalo na nitong ating sponsorship program sa Logos College Journal of Lifestyle Medicine, ay ito po ay ating ginagawa in order to help our graduates finance their expenses. So, pinaabot po natin sa ating sa wife ng ating treasurer po, Pastor Terry. Pastor Terry. Nawala si Pastor Terry. Yata, Doc. President po yata. Sa Okay, CPM. The wife po, okay, Pastor. Okay, so yung wife pala ng ating president, no? Ma'am, pinag-aabot po namin kay Pastor your better half, that our first tithes and offerings sa aming Logos Lifestyle Journal ay para po yun sa ZPM. Okay, so yun po ang aming commitment. Thank you so much, Pastor. Okay, at least kahit konti lang, mayroon pa rin maitutulong na sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon sa Zamboanga Peninsula Mission. Yes, it's a great help, Pastor. Thank you so much. Okay, so mga kapatid, ay pupunta na po tayo sa ating discussion sa ating Dynamics of Salvation. This is just an introduction.
And we are waiting for Dr. Arnel Marcaida para sa ating discussion on the book of Revelation. Okay, so tayo po ako yung mag-share ng screen, mga kapatid. Sana tama yung share ko na screen. Dami pa lang ko dito, nakatambay. Okay, in-sheet ko muna yung iba. Doc, pwede ba magtanong? Sige, tanong muna kasi habang Yung pong, anong tawag dito? Yung pong mangyayaring debate po, anong oras po yun, Doc? Alas 11 po. Alas 11. Po, Doc, thank you po. Okay. Ayun po naman ay simulation debate, mga kapatid. Ayan po ay kumbaga sa ano lang yan, exercise. Yes po, Doc. Thank you po. Nako, hindi ako handa. Ako rin, bro. Ako rin. Kung mayroon kayong mga PowerPoint, kapatid, mga presentation nyo, mamaya ko na lang i-announce. Basta at least 7 minutes na presentation at 5 minutes na tanungan. 3 minutes na tanungan na lang pala, no? Para mas malaki yung discussion natin sa kabuuan, no? Okay. I'm looking for saan yung pipindutin ko. Ito. Okay. Okay, nakikita na po ba niyo yung screen, mga kapatid? Opo. Initial module. So, ano nakikita ninyo? Sarang padrin, no? Pag napalong gani hanggang kuya nimo, paki-open sa messenger nga link sa please pag wala pa siya kung mawala, ha? Okay. Anong nababasa nyo? Righteousness. Okay. So, mali pala yung alam niyo naman yung mata ni Doc Radja, mga kapatid, ay 40% blind. Unrighteous, Doc. Iba yung napipindot ko yung katabi. No? Okay. So, na-correct na po ba, mga kapatid? Nakita niyo yung pag-correct? Tama Yes, na po ba? Parang kulang pa po ng vowel yung righteousness. Right. Ay, oo. Yan. Kulang Okay. po. Yan. Righteous na po. Righteousness. Tama na. Tama na ba, di ba? Yes po, yes po. Okay, so start na po tayo. Shall we pray? Heavenly Father, once again, we thank you for this wonderful opportunity to upgrade our knowledge, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, as is encouraged by the Apostle Peter in 2nd chapter, in his second epistle, chapter 3, verse 18. We pray for the Holy Spirit to enlighten our mind.